about yesterday's House Quad Committee hearing taking a dramatic turn. During the fourth joint hearing of the special panel, Lucky South 99's Cassandra Ong fell ill and had to be escorted out due to abnormal blood pressure and sugar levels. Prior to this, lawmakers were frustrated with her evasive answers regarding her involvement in POGO operations. She admitted only to paying for Lucky South's license after initially denying any direct involvement. Ong also avoided questions about her investments in Whirlwind and her educational background. Napaka-inconsistent po. Hindi po. Bakit hindi? Nagbayad lang po ako at nag-present para sa Lucky South 99. Ayun ang problema. Pero po, okay lang po magsalita po. Mr. Chair, Mr. Chair, I'm sorry. We cannot allow this kind of attitude from Ms. Ong. Allow the members to finish their question, okay? Masyado kang pa-cute eh. Hindi po. Pasensya na rin po. Masyado Masyado kang pa-cute. Ibig sabihin, cute ka. Nakyutan siya. Pero hinay-hinay lang, di ba? Kasi there might be a bigger or deeper story to this. But kasi for context, she paid $200,000 para sa POGO license niya. Di ba? Siya yung sinamahan, siya sinamahan. ni former spokesperson Harry Roque. And $200,000 is about, what? $100,000 is 5 million naman pesos. ganun yan. $200,000 po is about 10 million pesos. So to have 10 million pesos cash, yun ang claim niya eh. Cash on hand. Malaki-laking amount yan. Oo. Pero yun nga, kasi during the hearing also, tinatanong din siya kung tungkol din sa kanyang background. Siyempre, gusto nilang malaman kung paano ba siya naging, na-involve dito sa mga pogo na to. Tinatanong siya saan siya nag-aral, di ba? Saan siya nag-high school? Parang ano siya hindi niya, ayaw niyang sabihin. Pero so alam parang mo, naiinit yung ulo ng mga tao. Kasi sabi niya hindi daw siya nag-high school. If you're, tsaka kick out school daw siya. Oo, lagi daw siya kick out. Alam mo, if this is in aid of legislation, irrelevant yung kung saan siya nag-aral. Kasi dapat ang pag-uusapan nila dapat kung ano yung issues. And now, if they're trying to establish truthfulness sa isang resource person, they could do the establishing dapat before sumalang in a public hearing. Kasi may mga staff naman ng mga congressman na sinasala yung mga resource person. So kung ayaw niya sagutin yung issues that are pertaining to her life na hindi naman relevant to that current issue at hand, huwag sila Malay mo, magagalit. meron siyang point doon. Tsaka number two, Tingnan mo, yung kay Alice Go, nalaman natin na sinungaling siya dahil tinanong kung saan siya nag-aral. Number Sa two, farm, yung pala, hindi. Tutorial. No. Anyway, so number two. Number two, wala ako. Number two, not all research persons will have the same viewpoint as you. They may even be protecting themselves by lying. So kung pinipiga nyo because you want to hear your own truth sa isang You wanna tao. hear something from her. Pero hindi naman niya ibibigay. Bakit kayo magagalit? Ganun naman ang human nature eh. You will always, human nature is to protect oneself, di ba, from incrimination. Basta when you're conducting hearing, tayo hindi naman tayo eksperto dyan, pero iwasan natin yung mga personal. No? Let's stick to the point, the topic. Masyado kang pa-cute. Huwag ka yung mga pakit-pakit na ganyan. Pero yun nga, hindi naman din natin maiwasan yung galit ng iba kasi nga, grabe naman hindi sumasagot tong isa eh. Hindi, tsaka yung hearing Kung time. hindi pa siya takutin na dadalhin siya sa correctional, hindi siya magsasalita. Hindi, tsaka yung hearing time nila, ang hahaba. So pagod na rin yung mga lawmakers natin. Tapos paikot-ikot yung Tapos sinabi nga, di sagot. ba, saan ka nag-aral? Hindi daw siya nag-high school, pero yan ang mga nagawa niya at may magkano yung pera niya Tapos sa na-kick out bangko. siya. So, ladies and gentlemen, sabi ni, kalimutan ko sinong congressman. She is a genius. Sabi niya kasi yaman-yaman. Oo, Ano ginagawa mo ng 24 years old? Di ba may milk tea daw siya ng 24 years Ang mga old? businesses. I think yung parents niya ay, ang pinaka-connect doon ay kaibigan yung may-ari nung sa Pogo, sa Tarlac. Yun sa Tarlac. yata yun. O may mga ganong connection siya doon. Baka ginawang... Ginawa siyang, coordinator, whatsoever. Pero alam mo kasi, alam natin And ang tag doon, translate. Di ba? Kasi marunong siya mag-English. Alam naman natin to informing corporation sa SEC. You can put anyone. I mean, gawain ng mga ibang tao yan di ba? Family members that need to put a a minimum number of board members. Minsan, 2-3 lang talaga may-ari, maglalagay ng 8 para mapuno lang yung listing para sa SEC, di ba? So mali mo, ginawa sa kanya yun. Ginawa sa kanya. We don't know, pero let's see saan pupunta tong mga hearing natin. Yes, saka ako sa kanya, magsabi na talaga siya ng totoo, di ba? Is it worth yung ginagawa niya na kung baka meron siyang pinagtatakpan, di ba? Let's Kasi I'm see. sure marami pang mga involved dito at
kung magsasalita si Alice Go. Let's see, Mamaya yun na nga. pag-usapan natin tungkol Parating kay na si Alice Go, let's see, magturuan silang tatlo.